Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ako magsimula ay isi-share ko sa inyo ang isang quote mula kay Tom York. Sex is more than an act of pleasure. It's the ability to be able to feel so close to a person, so connected, so comfortable that it's almost breathtaking, to the point you feel you can't take it. And at this moment, you're part of them. Mataas ang pananaw ko pagdating sa sex. Hindi lang siya simpleng pleasure ng dalawang taong nagmamahalan, kundi isa itong sagradong gawain na gagawin mo lamang na may pagmamahal, at kaakibat nito ang isang responsibilidad na maaaring ibunga nito pagkatapos ninyong magsiping. Anyway, ang iyong YouTube channel na Papa Dudut Stories ang dahilan kung bakit ako nakikinig tuwing gabi. Gumaganda talaga ang tulog ko kapag nakikinig ako sa mga totoong kwento ng buhay. At sa pakikinig ko ay na-inspire ako sa tinampok ninyo dati na istorya ni Ancheli na in-upload last year. Ay sobra talaga akong nakarelate. Although may mga pagkakaiba ng kaunti ang sitwasyon niya sa naging sitwasyon ko. Kaya heto, sumulat din po ako sa inyong programa para i-share ang aking experience sa pag-ibig. Papa Dudut, marami ako naging karelasyon since high school, pero isa sa mga hindi ko makakalimutan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. 4 years ago, nagtatrabaho ako sa isang call center nang makatrabaho ko si Alfred. Hindi niya totoong pangalan. Noong makilala ko si Alfred ay tiyempong kagagaling ko lamang sa isang breakup. By the way, Alfred was a newbie at siya ang tipo ng taong napakatahimik. Hindi siya nakikisalamuha sa iba niyang teammates, although madalas siyang kausap ng mga bosses. Pero Papa Dudut, dahil sa pagiging tahimik niya kaya umusbong ang curiosity ko sa kanya. Grabe, sobrang stressful ng work natin today. Ang sasakit sa ulo ng mga caller natin. Reklamo ng kaibigan kong si Dan, habang ako at ang isa ko pang kaibigang si Jane ay umiinom lamang ng kape. Pero sa totoo lang mga friend, nag-enjoy talaga ako sa trabaho ko, ang sabi ko naman. Sumang-ayon naman doon si Dan. Marami tayong nakakausap, yun nga lang nakakapagod sa lalamunan. Ay may iba tayo, Jemberlyn. Hindi mo pala natapos yung chika mo sa amin kanina. Yung kinikwento mo sa amin na nakasakay mo sa MRT si Adrian? Curious na tanong naman sa akin ni Jane, referring sa aking ex-boyfriend. So ano, may spark pa ba sa pagitan ninyo ng ex mo? Tanong naman ni Dan na halatang sabik na sabik makakuha ng scoop. Natawa na lamang ako sa pagiging curious ng dalawa. Naku, wala nang spark sa aming dalawa. Pero heto kaloka. Nung magkasalubong kami sa MRT hayon, nagkwentuhan kami na nauwi sa pagtatapat niya ng kanyang nararamdaman para sa akin. Ang sabi niya sa akin mahal pa rin daw niya ako. And he said sorry. Pero sorry na lang siya. Kaya sinabi ko sa kanya na we're finally over. Wala na akong espesyal na nararamdaman sa kanya. Nakamove on na ako. Pahayag ko. Natuwa naman si Jane sa narinig. Buti nga sa kanya. Ganon ang napapala ng mga lalaking palaasa. Naku, buti talaga at nakamove on ka na rin dyan sa lalaking yan. Halos masira ang karir mo noon nang dahil lang sa kanya.
Sa totoo lang asar na asar ako sa mga lalaking ganun. Panira sa imahe ng mga lalaki. Natutuwa ring wika ni Dan na ever since maging boyfriend ko si Adrian ay nagpakita na ang kaibigan ko ng pagkadisgusto dito. Pero mga friend, kaya ako masaya sa pagkikita naming yon, nakita ko sa kanya na sising-sisi siya sa ginawa niyang panloloko sa akin. Kumbaga he realized my worth, kaso ang mali niya, pinakawalan pa niya ako. Ayan tuloy, sobrang pagsisisi niya, dagdag ko pa. Samantala ay napansin namin ni Dan at tila may tinatanaw sa malayo ang aming kaibigan. O Jane, sino yung tinitingnan mo dyan? Tanong ni Dan sa kanya. Kilala niyo na ba yung bagong hire na call center agent na nasa team natin? Ayan o, wika ni Jane habang hindi inaalisan ng tingin ang kararating lamang na newly hired call center agent. Sino sa mga yan? Lahat namang mga yan bagong teammates natin. Naguguluhang tanong pa ni Dan. Hanapin niyo dyan yung pinakagwapo. Yun lamang ang sabi sa amin ni Jane. Hinanap ko naman ang sinasabi niyang pinakagwapo at isa lang ang nakita ko. So do you mean si Alfred? Exactly! Ang gwapo niya, hindi ba? Kaso mukhang workaholic. Sana single pa siya. Wika ni Jane na halatang may gusto sa lalaking yon. Kaso sa itsura niyan, malabong single yan. At kung single man yan, iisa lang ang ibig sabihin yan. Kafederasyon siya ni na Alan. Hinala ko habang natatawa. Hindi naman siguro bakla yan si Alfred. Naku, wag naman sana kasi kung hindi magwawala talaga ako. Natatawang sabi naman ni Jane. Etong si Jane tingin pa ng tingin sa ibang lalaki samantalang narito naman ako. Pabiro pa ni Dan. Umismid naman si Jane. Hindi ka gwapo kaya ayaw kitang tingnan, sorry. Nagtawanan kaming tatlo. Aray ko naman, sabi pa ni Dan na hindi naman nabawasan ang confidence. Pero parang hindi siya friendly, alam ko na. Parang mukha siyang suplado. Pagpapatuloy ko referring to Alfred. Mukha lang, pero hindi pa tayo sure. Hindi pa natin siya nakakausap . Kinontra agad ni Dan yung sinabi ni Jane. Suplado yan, sigurado ako dyan. Tingnan mo, tahimik lang siyang kumakain doon sa mesa. Hindi siya nakikipag-usap sa mga kasama niya. Baka nahihiya lang siya kasi alam mo na, baguhan lang siya sa company. At malay natin baka introvert, wika ko. Sumang-ayon naman si Jane sa akin. May punto ka dyan, Jemverlyn. Samantala ay napansin kong unti-unti nang nagsialisa ng mga newly hired employees pagkatapos nilang kumain. Naiwan na lamang si Alfred na mag-isa sa kanyang table kaya nagpa siya akong pumunta at samahan ang lalaki. Hi Alfred, can I join? Tanong ko sa kanya. Tumingin at masaya namang sumagot ang lalaki. Sure. Anyway, bakit ka umalis doon sa pwesto mo? Curious niyang tanong. Mag-isa ka na kasi dyan kaya heto naisip ko na tumabi sa'yo. At saka para makilala na rin kita ng lubos. Sagot ko. Napansin ko tahimik ka. Are you a shy type of person? Usisa ko pa sa kanya. Introvert kasi ako pagtatapat niya sa akin. Naku, hindi usong mahiyain sa kumpanyang ito. Lahat dito makakapalang mukha. Tingnan mo lang ako ang kapal ng fest para tsikahin ka. Natatawa kong wika. Anyway, sasagad-sagarin ko na ang kakapalan ng mukha ko. Gusto kitang maging friend, mukha ka kasing mabait. Pwede ba? Oo naman, sagot niya sa akin. So, kumusta naman ang pagkatrabaho mo dito sa company? Magiliw naman siyang sumagot. Okay naman. Madali naman akong natututo sa trabaho ko. Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin sa trabaho mo. Pampalubag loob ko sa kanya. Anyway, kilala mo na ba ako? Jemverlyn, am I right? Siyempre natuwa naman ako nang malaman kong kilala na pala niya ako. Yup, and remember, ako ang friendliest call center agent. Sa hindi lang sa team ko kundi sa buong kumpanya.
pakilala ko pa sa kanya. By the way, from now on tropa na tayo ha. Sa susunod, isasama ko sina Dan at Jane para sumaya ang stay mo rito sa kumpanya. Sige, okay yan. Napangiti naman ako sa sagot ni Alfred. Hindi ka rin madaldal no? Kung sabagay naiintindihan kita. Newbie ka pa kasi. Anyway, naba-vibes ko naman na magkakasundo tayong dalawa. Na-vibes mo rin ba? Nahihiyang tumawa siya sa sinabi ko. Oo, nararamdaman ko rin yun. Jemverlyn, sagot pa niya sa akin. Papadudot doon na nagsimula ang lahat. Madali kaming naging magka-vibes dahil na rin sa likas na mabait siya. Nung una ay inakala kong boring si Alfred pero nagkamali ako dahil napaka-entertaining niya. Samantala'y naging magkaibigan kami ni Alfred sa trabaho pero sa pamamagitan noon ay hindi ko akalain na magkakaroon siya ng puwang sa puso at isipan ko. Sa madaling salita ay nagkagusto ako kay Alfred. Pero isang araw habang nakasakay ako sa MRT ay natanaw ko siya. Sa hindi kalayuan. May kausap sa phone at hindi niya ako pansin noon dahil na rin sa maraming tao. Pero nagtataka ako kung sino ang kausap niya sa kabilang linya. Ewan ko ba papadudod kung bakit parang nakakaramdam ako ng selos. Samantala nang matapos ng kausapin ni Alfred ang tao sa kabilang linya, ay nagpa siya na akong lapitan siya. O Jemverlyn, narito ka pala sa MRT. Nagulat pero masayang bati sa akin ni Alfred. Natanaw kasi kita mula doon kaya pinuntahan kita. Sagot ko sa kanya. So how's your afternoon? Ayos naman ba? Agad naman sumagot si Alfred. Ayos naman ako, ikaw? Eto medyo inaantok. Hindi ako nakatulog kaninang umaga. Ang sakit kasi sa ulo ko. Buti na lang talaga't nakainom ako agad ng gamot. Wika ko naman. Anyway, kanina lang na natanaw na kita may kausap sa phone. Girlfriend mo? Usisa ko pa sa kanya. Yap, nangungumusta siya sa akin. Tinatanong niya kung masakit pa ba ang ulo ko. Ayun, kinampante ko siya na okay lang ako. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa narinig ko mula kay Alfred. So may girlfriend ka na pala? Hindi mo naman naikwento yon sa akin. You didn't ask. Mahinang wika pa ni Alfred. Tinanong ko kaya sa'yo dati kung meron ka ng girlfriend o wala. Kaso, hindi ko na tinapos pa ang sasabihin ko dahil ayaw kong magtunog na nagsiselos. Okay, natatandaan ko yon. Well, nung time na tinanong mo ko, I hesitated to answer a question kasi may problema kami ng girlfriend ko noong time na yon. Besides, I don't want my private life to be known inside the workplace. I think you're disappointed. Obserba niya sa akin. Bakit naman ako madidisappoint? Kunwari ay deny ko. Pero ang totoo, aaminin kong nanghihinayang ako. Kasi alam mo na, nalaman mong may girlfriend na ako. Pagpapatuloy niya sa sinabi niya kanina. I think there's no reason for me para ma-disappoint sa'yo. Hindi naman kawala ng pagiging taken mo sa friendship natin at sa performance mo sa trabaho. Sagot ko na lamang sa kanya. Anyway, kung babasihin yung reaksyon ng mukha mo habang nakikipag-usap sa phone mukhang masaya ka naman sa kanya. Dagdag ko pa. Ngumiti naman si Alfred. You're right. Masayang masaya ako sa kanya. Sabi pa niya. Ganon ba? That's good. Lalo lang akong nakaramdam ng lungkot sa aking narinig mula sa kanya. Pagkatapos noon ay nauna na akong lumabas ng MRT para maitago ko sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Samantala pagkatapos noon ay nasira na ang mood ko. Hindi na ako naging cheerful hindi tulad noong dati. Iniisip ko kasi noon si Alfred at sobra akong hinayang sa katotohanang may girlfriend na ang kaibigan at katrabaho ko. Sa kabilang banda ay dahil sa ayaw ko namang lumalim pa masyado ang feelings ko para kay Alfred, ay minabuti ko noon na umiwas na lamang sa kanya. Ayaw ko kasi na ako pa ang maging dulot ng problema kay Alfred. Sa kabilang banda ay makalipas ang halos 2 linggo, kusa na akong nilapitan ni Alfred at hindi na ako nakaiwas pa. You know what, Jemverlyn? Ang laki ng pinagbago mo.
Hindi ka na yung tulad ng dati na cheerful. Bakit? Sobrang stress na ba sa trabaho? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Kaya nga gusto kong mag-file muna ng vacation leave. Dagdag ko pa. Naku, ituloy mo yan. Kailangan mong mag-break muna sa trabaho. Because salata na sa itsura mo na haggard ka. Pagsang-ayon niya sa akin. Paano hindi ako mahahagard panay ang pag-iisip ko. Malungkot kong wika. Is it work related? Concerned niyang tanong sa akin. Or more likely personal issues? Hindi ako nakasagot noon, Papa Dudut, dahil aaminin kong marami akong personal issues na kailangan kong i-deal. May kinalaman ba yan sa akin? Diretsa niyang sabi sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Huminga naman ng malalim si Alfred bago nagpatuloy. Jemverlyn, tatapatin na kita. Naobserbahan ko sa iyo na sa lahat ng teammates natin, ako lang yung iniiwasan mo. Bakit? May problema ka ba sa akin? Ano ka ba? Wala akong problema sa iyo, no? Deny ko. Hindi naman kasi problemang matatawag yon. Gusto ko lang mabawasan ng kaunti ang attachment ko sa kanya para hindi naman ako masaktan. I don't know pero Jemverlyn, I feel something strange. Nagdududa niyang wika sa akin. Bakit naman? Tanong ko. Agad naman siyang nagpatuloy. Ayaw kong maging assuming. Pero simula nung malaman mo may girlfriend ako at nung pinakilala ko sa iyo si Yvette bigla kang nanamlay sa akin. Ano yun? Yun bang dahilan? Hindi naman ako nakakibuka agad dahil aaminin kong guilty ako. Maya-maya'y bigla niya akong dineretsa. Nang mapansin niyang nananahimik ako. May narinig akong chismis sa loob ng workplace na may gusto ka raw sa akin. Nanlaki ang aking mga mata sa sobrang pagkagulat. Wow ha? Hindi ka rin assuming, no? Todo deny kong wika. Okay, I'm sorry. Nalaman ko lang kasi yon sa ibang mga kasamahan natin na madalas nagtatambal sa ating dalawa. Sagot naman niya sa akin. Pero Jemverlyn, pwede ko bang malaman kung bakit mo ko iniiwasan itong mga nagdaang araw? O sisa pa niya sa akin. I'm so tired to talk, yun lang. Kunwari sagot ko na lamang at hindi ko ini-expound dahil baka masira pa ang aking depensa. Jemverlyn, kung may nagawa akong mali sa'yo o hindi mo nagustuhan, I'm sorry. Please accept my apology. Malungkot niyang sabi sa akin. Nakita ko ang mga mata ni Alfred na nakatitig sa akin at nakaramdam ako ng sobrang guilt. Kitang-kita ko kasi sa kanya na nasasaktan siya sa aking ginagawang pag-iwas. No, you don't have to say sorry. Sabi ko na lamang. Muli naman siyang nagbuntong hininga. Okay. But if ever na meron kang hindi nagustuhan sa akin, just let me know. Aniya. Pagkatapos ay malungkot siyang umalis habang ako naman ay naiwang nasasaktan sa mga nangyari. Papa Dudut, patuloy kong iniiwasan na noon si Alfred pero palagi lang akong nasasaktan sa ginagawa ko. Kahit kasi iwasan ko noon si Alfred ay patuloy pa rin sa pag-usbong ang nararamdaman ko para sa kanya. Pilit kong kinokontrol ang mga nararamdaman ko pero sa bandang huli ay napagtatanto ko na natatalo ako dahil kapag nagkikita kami ni Alfred. Sa opisina ay hindi ko maiwasan na ipakita sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Papa Dudut, dumating na ako sa puntong gusto ko nang sumuko. Pero pinilit ko pa ring magpakatatag. Palagi ko na lamang sinasiisip na kailangan kong magtimpi sa pagmamahal ko kay Alfred dahil, alam mo yun ang tamang gawin. Papa Dudut, pinagpatuloy ko ang pagtitimpi ng aking nararamdaman para kay Alfred. Pero dumating talaga ako sa puntong hindi ko na maitago pa sa kanya. Kaya tuloy ay madalas akong pagsospetsahan ni Alfred. Pero syempre kahit na booking na ako ay todo deny pa rin ako.
Kaya kahit na anong klaseng pang-asarang ginawa sa akin ni Alfred ay hindi niya ako nagawang paaminin. Kaso isang araw ay hindi ko akalain na bibigay rin pala ang aking depensa pagkatapos makatanggap ako ng isang magandang balita na may kinalaman kay Alfred. Jemverlyn, nagsiselos ka ba kay Yvette? Bigla niyang tanong sa akin nang minsang magkasabay kami sa pag-uwi. Siyempre hindi kaagad ako nakasagot kaya inulit niya ang katanungan. Teka, anong klaseng tanong naman yan ha? Reklamo ko sa kanya. Napangisi lamang si Alfred. Umaming ka na, nagsiselos ka no? Wika niya sa akin at gusto niya akong hulihin. Huminga naman ako ng malalim bago ako nagtapat sa kanya ng totoo. Okay fine, naaminin ko sa iyo nagsiselos ako. So totoo pala yung chismis na kumakalat sa workplace natin. Pangingisin niyang wika sa akin. Na-stress ako hindi lang sa trabaho kundi pati sa iyo. Oo, gusto nga kita kaso kailangan kong lumayo sa iyo kasi ayaw kong ma-develop ang feelings ko sa iyo. Into love kasi natatakot akong masaktan. Sigurado kasi ako na once na ma-in love ako ng tuluyan sa iyo masasaktan lang ako. Kasi re-reject mo lang ako kasi nga may iba ka ng mahal. Pag-amin ko pa sa kanya. Ewan ko papadudot pero hindi ko na nakontrol noon ang sarili ko at inilabas ko na ang lahat ng nasa loob ko. So dahil lang doon, kaya mo ako iiwasan? Ang babaw naman ang dahilan mo, Jemverlyn, ang sabi pa ni Alfred. So ngayong alam mo na ang totoo, hindi mo na ba ako guguluhin pa? Tanong ko sa kanya. Naintindihan ko ang intensyon mo but still, hindi pa rin yun makatao. Sa puntong yon ay sumeryoso na si Alfred. I know na sa ginawa kong pag-iwas sa kanya ay sobra siyang nasaktan noon papadudot. Ginawa ko lang yon kasi ayaw kong makasira sa relasyon ninyo ni Yvette. Katuwiran ko sa kanya. Sa puntong yon ay huminga ng malalim si Alfred bago siya nagtapat ng totoong nararamdaman para sa akin. What if I tell you na mahal kita? Lalayo ka pa rin ba sa akin? As usual ay nagulat naman ako sa aking nalaman. Anong sabi mo? I wanted to make sure na tama ang aking narinig. You heard it right, I love you. Sabi niya sa akin. Pero paano si Yvette? Tanong ko sa kanya. Nag-break kami kahapon lang. Siya mismo ang nakipag-break sa akin. In love siya sa ibang lalaki. On the other hand ay hindi ako nasaktan kasi may iba na rin naman akong mahal. At ikaw yun. Kwento niya sa akin. Ngayong alam mo na mahal kita, iiwasan mo pa ba ako? O sisa pa niya? Ewan ko Alfred, please give me time to think bago ko sabihin yung mga nararamdaman ko para sa iyo. Ang sabi ko na lamang. I need time to think bago ko gumawa ng desisyon tungkol sa usapang pag-ibig. Okay, bibigyan kita ng panahon para makapag-isip-isip. Pero sana Jemverlyn, sa pagkakataong ito wag mo na akong iwasan. Hiling niya sa akin. Sige Alfred, hindi na kita iiwasan. Simula sa araw na ito, pangako ko naman sa kanya. Papadudot after a week pagkatapos ng pagtatapat niya, ay naging kami kaagad ni Alfred at syempre walang mapaglagyan ng saya ng puso ko. At the time I admit na mahal ko na si Alfred. Pero yon ang akala ko. Simula kasi noong maging kami ni Alfred ay patuloy siya sa pagbibigay ng disappointments sa akin. Lalong-lalo na sa pag-uugali niya. He is so ungentleman at masyadong agresibo. He always tried to take advantage on me. Tulad na lamang isang gabi nang dalhin niya ako sa kanyang tinutuluyang condo unit. Natatandaan ko na lumapit sa akin noon si Alfred. Mapanukso noon ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Jemverlyn, may sasabihin ako sa iyo. Sabay hawak sa aking tagiliran malapit sa aking maselang parte ng katawan. O teka Alfred, wika ko nang maramdaman ko ang pagtaas ng balahibo dahil sa ginawa niya. Bakit Jemverlyn? Nagtataka niyang wika. Nawala ang naglalagablab at sabik na sabik niyang aura. Hindi naman sa ganon,
Nagulat lang ako. Bigla mo kasi akong hinawakan sa tagiliran eh. Paliwanag ko. Pero hindi na yon pinansin ni Alfred at sa halip ay hinagkan ako. I love you, Jemverlyn. Teka Alfred, umalag ako dahil alam ko na ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Gusto niya ng sex at hindi pa ako handa para sa ganon. Actually, that time ay virgin pa ako at sa katunayan ay isa yon sa mga naging dahilan kaya naghiwalay kami ng ex kong si Adrian. Dahil ayaw kong isuko noon sa kanya ang aking virginity. Please, huwag kang matakot. Mahal mo naman ako, hindi ba? Pagkukumbinsi pa niya sa akin. Oo, pero hindi pa ako handa. Sagot ko. Pinalaki ako ng aking mga magulang sa isang conservative environment at naniniwala ako na kasal muna bago sex. Yon ang aking prinsipyo na ayokong baliin. Huwag kang mamutla. Puna niya sa akin while trying to caress me. Ano ba kasi ang plano mo? Kunwari sabi ko sa kanya. Hindi mo ba alam? Jemverlyn, we're mature enough. At saka nagmamahala na tayo. Hindi ba? Pananagutan naman kita. Promise niya sa akin. Alfred, no I can't. Palag ko. Sa puntong yon ay naging seryoso na ang mukha ni Alfred. Mahal mo ba ako? Kasi kung mahal mo ako ibibigay mo sa akin ang gusto ko. No Alfred, hindi mo lang doon masusukat ang pagmamahal ko sa iyo. I'm sorry pero hindi ko ibibigay sa iyo ang sarili ko hanggat hindi tayo kasal. Pagtutol ko na siya namang kina-frustrate ni Alfred. Pagkatapos noon ay umalis na ako while nagdabog naman si Alfred. Papa Dudut, alam ko na sa puntong yon na magbabago na ang lahat. Samantala isa talaga sa ayaw ko sa mga lalaki ay ang sobrang agresibo pagdating sa sex. At isa yon sa mga nagpa-disappoint sa akin kay Alfred. Nung unay nakukuha ko pang pagpasensyahan. Pero sa bawat pagkikita namin ay palagi niya akong sineseduce na ibigay ko na sa kanya ang pagkababae ko. Hindi ko tuloy maiwasan na ma-offend sa mga ginagawa niya. He even dared me na kapag hindi ko raw ibinigay sa kanya ang pagkababae ko, ay hihiwalayan niya ako. Papa Dudut, from that point I realized na hindi ako mahal ni Alfred. And he wanted me because of personal pleasure. For him, having a girlfriend is like having a toy na kahit kailan ay pwede niyang paglaruan at pagparausan. Papa Dudut, I'm not the type of girl that he wants. At dahil doon, kaya ako nagdesisyon na makipaghiwalay sa boyfriend ko. I'm sorry, Jemverlyn. Kung na-offend ka sa ginawa ko sa iyo dati. I'm sorry at sana naman ay mapatawad mo ako. Sabi niya sa akin nang minsang magkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Nagbuntong hininga muna ako bago ako gumawa ng isang desisyon. Okay, pinapatawad na kita. Kung gano'n ay makikipagbalikan ka na sa akin? Umiling ako sa kanyang sinabi. Maaaring pinatawad na kita. Pero buo ang desisyon ko na hindi ako makikipagbalikan sa iyo. Jemverlyn naman. Mahal na mahal kita. Ngunit naputol yon nang sabihin ko sa kanya ang katotohanan. Hindi mo ko mahal, Alfred. Kasi kung mahal mo ako ay irerespeto mo yung desisyon ko noon kaso ilang beses kang nagpumilit sa akin. Tapos madalas mo kong takutin na makikipaghiwalay ka na sa akin kapag hindi ko ibinigay sa iyo ang pagkababae ko. At heto nga, nakikipaghiwalay ka sa akin. Sa ginawa mong yon I just realized na hindi mo nga talaga ako mahal. Na virginity lang ang gusto mo sa akin. Kung ganyan kasi ang pag-iisip mo ay hindi ako ang babaeng nararapat para sa iyo. Paliwanag pa niya. Pananagutan naman kita. Insist niya. Hindi katwiran yon, Alfred. At saka siguro blessing in disguise na rin. Yung nangyari kasi na-realize ko rin na hindi talaga ikaw ang ideal man ko. Napaghanga lang pala ang nararamdaman ko para sa iyo at hindi pag-ibig. Alfred, you disappointed me. And that made me understand na hindi pala tayo
ang para sa isa't isa. Ano bang gusto mong gawin ko para lamang bumalik ka sa akin? Halos maiyak na siya sa tanong na ibinato niya sa akin. Wala, Alfred. Buo na talaga ang desisyon ko. Hanggang dito na lang talaga ang relasyon natin. Wika ko sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yung ginagawa mo. Pero sige, tatanggapin ko kasi kasalanan ko rin naman. Na walang pagmamahal mo sa akin ang dahil lang sa isang pagkakamali. Sige, Jemverlyn, tatanggapin ko yung kinilabasan ng pagkakamali kong yon kahit na masakit sa akin. Aniya habang umiiyak sa aking harapan. Papa Dudut, hindi pa natapos doon ang lahat. Nagpatuloy pa noon sa pangungulit si Alfred sa akin pero matigas na ako. Kaya sa huli sumuko na lamang siya at sinubukang tanggapin na hanggang doon na lamang ang relasyon namin. Papa Dudut, on my part, inaamin ko na nahirapan din akong mag-move on dahil minahal ko rin po si Alfred. Bukod sa isang kumpanya lamang kami nagtatrabaho at madalas kaming magkita roon pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unti ring nawala ang feelings ko para sa kanya. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at tuluyan na kaming nakarecover sa aming failed relationship. Samantala kahit na merong kaming nakaraan ni Alfred ay sinikap pa rin naming maging mabuti sa isa't isa. Nagkausap kami, nagkapatawaran, pagkatapos noon ay muli kaming nagkakwentuhan. Muling nagka-vibes hanggang sa nanumbalik ang pag-iibigan naming dalawa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay best friend na ngayon ang turing namin ni Alfred. Masaya na kami sa estado namin ngayon at may kanya-kanya na rin kaming mga pag-ibig. Wala na kaming mahihiling pa ni Alfred. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko and hopefully ay makarating po ito sa inyo. Thank you and more power, Papa Dudut. Sana'y magpatuloy sa pagiging number 1 ang Papa Dudut Stories. Lubos na gumagalang, Jemverlyn. Kung tunay mong mahal ang isang tao, irerespeto mo ang kanyang pinapaniwalaan at mga prinsipyo. Sa kaso po ni Alfred ay mahal lamang niya si Jemverlyn kasi meron siyang inaasam dito na hindi pa niya nakukuha. Para sa kanya ang pag-ibig ay umiikot lamang sa sex, which is not the case. Hindi lamang sex ang involved sa pag-ibig. Nariyan ang respeto, pag-unawa at pag-aaruga. At pagtanggap sa buong pagkatao ng taong mahal mo. Mababaw ang dahilan ni Alfred na kaya hindi maibigay ni Jemverlyn ang kanyang virginity. Ay hindi talaga siya tunay na mahal nito. Tama lamang ang naging desisyon mo, Jemverlyn, na huwag ibigay sa kanya ang iyong pagkababae kung yan talaga ang prinsipyo mo. Nakasal muna bago sex. Mabuti at huwag kang manghihinayang kay Alfred dahil makakakita ka pa ng ibang lalaki na irerespeto ang iyong paniniwala at prinsipyo sa buhay. At para naman kay Alfred, sana'y mabago mo pa ang iyong mababaw na pananaw tungkol sa pag-ibig. Alam ko na isang araw, mababago mo rin yan kapag dumating na sa iyo ang babaeng nakatakda upang mahalin ka ng tapat. Muli maraming salamat sa iyo, Jemverlyn, at sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.